Sabi pa ni Lacson, no, sa kabila nito, kanyang tinitiyak na magpapatuloy ang kanyang mga investigasyon ngayong taon upang isiwalat pa ang iba pang umano'y issue ng korupsyon sa pamahalaan. Si Lacson, dyan sa Senado, di ba? Isa sa nirespeto yan dyan sa Senado. Nagsalita na si Lacson. At alam mo kung ano sinasabi niya? Mabagsik ang naging laban ni PBBM kontra korupsyon. Sakit tanggapin ng mga dilis yan. Kasi alam niyo yung nangyari, di ba? May gawa-gawang survey. Actually, ano naman yung survey? In a way, at some point, yes, totoo, at some point, planned, no? Gawa-gawa. Or intended talaga yung resulta. Di ba? May expected results sila. Anyway, lumabas sa survey na mababa ang rating ng presidente. Na-discuss na natin ito ng isang araw. Maraming question dyan. Sino yung gumawa ng survey? Sino yung nag-commission dyan sa survey? Paano ginawa yung survey? Yung proseso, etc. etc. Pero bagamat ano pa man, mababa ang resulta ng survey ni PBBM as compared kay Sara Duterte. Di ba? Pangalawa, saan ka nakakita na yung vice presidente mo hindi nagtatrabaho, mataas pa rin ang rating sa survey. Samantalang yung presidente, kaliwat kanan, halos hindi na magpahinga, todo trabaho na, mababa pa rin ang rating. Di ba? Kayo na ang mag-decision dyan. Anyway, nagsalita po si Lacson dyan. Mapapaya sila dito sa sinasabi ni Lacson. Kasi sinabi niya na mabagsik itong laban ni PBBM kontra korupsyon. At sana, umaasa siya na pagsapit po ngayong 2026 na, mananatili po o titindig pa rin po si PBBM sa kanyang laban kontra korupsyon. Ito. Kaliwat kanan yan, Ka-Coffee, nasa pahayagan yan. Pwede niyong i-verify yan. Pinuntahan ko rin mismo sa kanyang Facebook page at nakita ko po yung kanyang statement na yan sa kanyang mensahe. Basahin ko, Ping Lacson, umaasang titindig si PBBM laban sa korupsyon. Kasi ginawa niya na this year, no, 2025. Isa ito sa pinakamatinding taon ng administrasyon ni PBBM dahil sa taon na ito, nabulgar itong mga korupsyon. May mga nakisabay sa kasikatan, may mga nakisabay sa ingay, halimbawa itong si Leviste, pero sabi naman ni Leandro Leviste, ni Kong ay mananahimik na siya. Kasi yung ginawa niya, okay na sana eh. Hero na sana yung dating niya eh. Medyo nasira lang siya later on, no? To the point na tila nasisira niya yung imahe ng House of Representatives. Pero anyway, sabi ni Leviste, titigil na raw po muna siya dyan. Anyway, mamaya natin pag-usapan si Leviste. Ang pinupunto ko lang kasi nakikisabay siya dito sa kasikatan na ito sa laban kontra korupsyon. Ang problema, napahamak siya, no? Balik tayo dito kay Lacson. Umaasa po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi matitinag si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa korupsyon sa mga natitirang taon ng kanyang termino. Alam natin ang sagot dyan. Malinaw na malinaw. Hindi talaga matitinag ang presidente dyan. Andyan na yan. Ngayon 2026 pa ba siya magbaback out? Wala sa bokabularyo ni PBBM yan. Naaatras siya sa laban na yan. Sinimulan niyang laban na yan sa kanyang SONA, July 2025. Sinimulan niyang laban na yan. Tatapusin na yan. Ngayon pa ba siya magbaback out? Patapos na yung kanyang termino. 2.5 years na lang siya. Ngayon pa ba siya magbaback out? Never. Hindi magbaback out yan. Kung kailan nakapagpakulong na siya ng mga kontraktor, kung kailan nakapagpakulong na siya ng mga opisyal ng DPWH, kung kailan nakapag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang mambabatas gaya ni Zaldico at marami pa ang susunod sa January, dyan pa ba siya magpapatinag? No. Never. Wala sa bokabularyo ni PBBM yan na magpapatinag siya dito sa laban na ito kontra korupsyon. Sabi ni Lacson, I thought the momentum was already on his side with his famous mahiya naman kayo SONA remark. Sabi ni Lacson, ha? Gayon pa man, inamin ng senador na unfortunately, the Filipino people's perception has not been kind to him as what the latest surveys have indicated. Sige, himayin natin yan. The Filipino perception. Ano yung word? Perception. Pananaw. Pagtingin. Hindi daw po naging mabait yung perception ng mga Pilipino sa ating presidente. Dahilan para mababa po yung kanyang survey ratings. 2 points. 2 points lang. First point, balikan natin, totoo ba yung survey na yan? Does it really reflect the perception of the entire Philippines? Definitely no. Hindi yan ang opinion ng taong bayan. Hindi yan ang opinion ng mga Pilipino. Posibleng opinion lang yan ng 1,200 na participants ng survey na yan. Posibleng opinion lang yan ng mga taga Mindanao. Hindi pa nga lahat ng taga Mindanao eh. Again, that's a survey. Diba? Hindi siya representative ng entire Philippines. Mahirap, kukulangan tayo sa oras, explain natin kung paano nag-work yung survey na yan. Pero maraming proseso po ang pinagdadaanan yan. Ano yung proseso na pinagdaanan sa survey na yan before they came out with that results na negative ang rating ng ating presidente at positive ang vice-presidente? Ang sinasabi ni Lacson, sige, kasi hindi nagsisinungaling si Lacson dyan. Totoo naman, nasa survey na yan. Some Filipinos, hindi lahat ha, some Filipinos, hindi naging mabait ang perception nila sa presidente. Again, back to the word perception. Ang sabi ng presidente, hindi mawawala sa isip ko to eh. Kasi simula nang umupo si presidente, binabantayan na natin yan. Ang pagkilos ng gobyerno ay hindi dependent sa perception lang.
Okay, maganda i-qualify natin yan. Hindi namin babaguhin basta-basta yung nakalatag naming programa because of the SWS survey results indicating the negative perception of the Filipino people. Di ba? Ang sinasabi ng presidente natin, planned yan. May plano kami. Nasa Philippine Development Plan yan. Pinag-uusapan namin yan kasama ang DepDep o yung dating NEDA, kasama ang mga mambabatas, kasama ang mga senador at congressman. Mga policies na kinakailangan natin, yung i-implement na programa ng executives, nakaplano yan. Months of planning, years of planning. It will never change or it will not change just because of a negative survey results from SWS or other research firms. Dahil lang sa isang perception na hindi mo alam kung sino yung gumawa o nag-generate ng perception na yan, you will change your program? Definitely not. Yun ang sinasabi ng ating presidente. Yes, we consider the perception of the public. Again, questionable pa nga yung public eh. Sino yung public na yan? Ang sabi ng presidente, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin sa trabaho, knowing the president, napakasipag niyan. First 2 years niya, napakasipag niyan. Nang hikayat ng investors yan, iba't ibang bansa pinuntahan yan. At naging positibo, nakakuha ng investments. Tulad ng kanyang pangako, kailangan natin baguhin yung ilang policies dito sa Pilipinas. Binago. Para mas makainganyo ng mga investors. Recently lang yung batas, di ba? Na pinapahintulutan na po yung mga banyaga na mag-lease up to 99 years ng lote dito sa Pilipinas. Eh malaking ano po yan? Malaking incentive yan para sa ating mga investors. Kasi long-term tumingin yung mga yan. O ngayon, na inaalaw na sila, mag-lease sila up to 99 years dito sa Pilipinas, mas mag-i-invest sila dito sa Pilipinas. Yan yung sinasabi ng ating presidente na reform, na mga reforma na ipatupad niya para maingganyo yung mga investors. That's just one. First 2 years yan. Nag-ikot yan sa iba't ibang bansa, makahikayat ng mga investors. Sumunod na, pansinin mo, nakita mo ba ang presidente na nagpapahinga? Narinig mo na ba sa balita na nagkasakit ang presidente at hindi makaikot? Bagyo, kalamidad, walang kalamidad. Pag lumakad yung presidente, kaliwat kanan. Bakit alam ko yan? Kasi nai-invite kami. Naiimbitahan kami sa events ng presidente. Kung lumakad dyan sa isang araw, 3, 4 ang pupuntahan. Talagang mapapagod ka kakasunod. Kasi strategic sila. O sige, punta tayo sa area na to. Sige, Cavite, halimbawa Imos. O may event tayo dito sa Imos. Huwag natin sayangin yung biyahe natin papuntang Imos. Traffic. O, maggawa tayo ng isang event dyan. O may isang event ba dyan na pupuntahan din ng presidente, tutuhugin na yan sa kalapit na bayan. O mamaya-maya lilipad. O punta tayo Mindanao. O punta tayong Visayas. O nasa Tacloban lang, maya-maya nandoon na sa Bacolod. Sinusulit. Ganyan kasipag ang presidente. Kaya nakapagtataka, paanong negative yung ratings ng presidente? Sino yan? Sino ang sinurvey ninyo dyan? Mga taga Mindanao lang? Negative? Nagpapatawa kayo. Paano naging negative yan? Nagiget siya yung point ko, Ka-Coffee? Filipino perception, not the perception of the entire Philippines, no? Some Filipinos lang yan, posible mga taga Mindanao yan. And again, hindi lang perception ng batayan ng ating presidente sa implementasyon ng mga programa. Well-planned yung mga programa, nakahanda yung mga programa na yan kung paano i-implement yan at hindi yan magbabago dahil sa isang resulta lang ng survey. Ka-Coffee, mahalaga din yan, perception yan ng Pilipino. Yes, sinabi ba natin hindi mahalaga yan? It will be considered at some point, no? Pero hindi ibig sabihin na kung ano yung gusto nyo mangyari, gagawin na. You cannot please everyone, Ka-Coffee. Lahat-lahat ako. Hindi mo mapiplease lahat yan. Diba? Sabi pa ni Lacson, no? Sa kabila nito, kanyang tinitiyak na magpapatuloy ang kanyang mga investigasyon ngayong taon upang isiwalat pa ang iba pang umano'y issue ng korupsyon sa pamahalaan. Correct. Bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, yan si Lacson, malaki po yung kanyang papel para mabulgar yung talamak na korupsyon na yan na nangyari sa bansa. And again, hindi tayo mapapagod sa pagre-remind, presidente po ang nagbulgar niyan. Not nagbulgar pala. Nagbulgar at inaksyonan. Kasi si Digong binulgar niya na yan eh. Hindi inaksyonan. That's the difference, no? Alam ni Digong yung corruption that time. Wala siyang ginawa. Si PBBM, alam niya. Dineklara niya ng kanyang SONA. Sunod-sunod na investigasyon. Nagtayo ng ICI. Maraming naisiwalat dyan. Ang resulta, may mga nakasuhan, may mga nakulong. And may restitution. Ibig sabihin, Ka-Coffee, na ibalik sa gobyerno yung mga perang ninakaw. Hindi lahat, ha? Portions pa lang. Maikli pa lang yan. Pero millions of pesos na yan. Nagsaoli po ng salapi. Ang ninakaw itong mga opisyal ng DPWH. 'Di ba? Parte ng kanilang provisional admission, no, sa Witness Protection Program, nagsauli sila diyan. Parte pa lang 'yan. Not only that, no, nakakulong, yung iba nagtatago na at ang pinaka-importante, natigil yung sistema ng korupsyon. Not 100%, at least natigil. Hindi na fully operational yung sindikato na yan, yung scam na yan. Yun ang pinaka-importante. Marami ng kontraktor ngayon ang natatakot mag-engage sa ganyang klase ng kalakaran. 'Di ba? Yung mga engineers ngayon, mas careful, mas honest, mas tapat yung new breed ng engineers dyan sa DPWH at yung mga opisyal dyan, di ba? Para maiwasan na yung mga ganyang kalakaran. Yung mga taong bayan ngayon, mas active na sila in reporting doon sa mga maanomalya, ng mga flood control sa kanilang lugar. Mas aktibo na sila. Salamat sa sumbong sa Pangulo.ph. Di ba? Mas naging active na sila dyan. Kaya hindi mo pwede sabihin walang nangyari sa ginawa ni PBBM.
That's a fake news, ka-coffee. Hindi totoo yan. Walang nangyari. Imposibleng walang nangyari. Marami po ang nangyari dahil sa revelasyon na ito, sa pagbubulgar na ito ni PBBM.